Oops! Nag-success tayo. Sana sunod-sunod na to. Okay guys, magandang gabi sa inyo. 500 plays nga pala. So, ngayon lang ulit tayo nagkita-kita at dahil na busy tayo. So, ang gagawin natin ngayon mga Lodi is mag-inherit tayo ng artifact. So, pag-uusapan natin bakit inuuna ko ang pag-inherit ng mga artifacts ko kaysa sa magbuo tayo ng o kaya mag-craft tayo ng mga epic artifact, 'di ba? So, bakit hindi ito ang una kong buuhin compare dito sa pag-inherit ng ating item na artifact. So, asa na ba 'yon? So, gagawin siyang Black Dragon, So, simple lang naman mga idol kung bakit ko siya ini-inherit una kesa doon sa mag-craft ako. Unang-una sa lahat, kapag ka nag-inherit ka kasi, makikita mo rito mga idol, mas tipid siya. At the same time, mas malaki yung stats na nakukuha natin. So, ito na, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ito na. Sabihin ko na, 'di ba? Tulad nito, compare natin, 'di ba? Pag epic siya, makikita mo 45. Ito yung stats niya. So, halimbawa, kapag na-inherit na natin yan, magbabago yung stats niyan. So, nakikita nyo, 49 na yung physical attack, yung spell attack. So, para ka na rin tawag nito, nag-enhance niyan. Parang naging +1 na rin ito kapag ka-inherit mo ito mga Lodi. So, so, accuracy plus, 82 lang siya dito. Pag na-inherit na siya mga idol is magiging 90 na siya. So, may additional talaga siyang stats kapag ka na-inherit mo. And then, so gawin na natin para makita natin mga idol, no? So, meron tayong mga naipon ng materials para sa pag-inherit. So, umpisa na natin kaagad to. Huwag na nating patagalin para makita na natin yung difference. So, inherit natin into black dragon. Into white dragon. So, black dragon siya, red dragon siya, into white dragon. Para unlimited enhance na yung gagawin natin. Kaya ako, ginagawa to. Una. So, hinahayaan ko muna yung mga ibang item ko na rare siya. Yung ibang artifact ko tulad nito. So, +4 lang. So, close enough naman yan. Halos close naman siya sa stats ng ng epic nito, konti lang, pero hindi mo pa rin naman to yun, mai-enhance yun, kasi nga, may chance pa rin mabasag, kaya mahirap mag-risk. So, kaya ito, ang ginawa ko, excuse me. So, ito, ang ginawa ko mga idol, since na kailangan natin ng AQ and then damage, yung skill attack and PvP attack, damage, and then pati yung physical attack, so, much better na natin, i-inherit muna natin kasi natin buuhin itong mga to. So, diba? Kasi epic nga yan, tulad nito, hindi mo naman ma-ups, wala rin, diba? So, ito na lang, enhance natin. So, only enhance na to mga idol, hindi na nababasag to, kaya wala ka ng kaba rito. So, enhance natin, ilan pa yung so, meron tayong 10 attempts. So, try lang ng try. Oops! Nag-success tayo, sana sunod-sunod na to. Isa pa. Okay lang. So, ayan, no? So, balik tayo. Enhance ulit natin siya. Tingnan nyo naman yung dagdag, di ba? 108 from 18 kaagad na-enhance natin siya sa +1. So, 18 kaagad na accuracy ang nadagdag sa atin. And then, yung physical attack natin is nadagdagan kaagad siya ng +9. Di ba? Ang laking boost nito sa stats. And then, +2, kahit hanggang +3 lang muna tayo. Sana pumasok siya sa +3. So, try lang. Oops, wag lang Yon, +2 siya, di ba? Nakita nyo naman yon. And then, gamit na tayo nito mga Lodi. +3. Putik yan. So, malas, no? Isa pa. Oops, +3 mo lang. Maawa ka, idol. Yon, okay, +3 na, di ba? So, ang laking nito, ang laking bagay nito na +3 natin siya. So, mayroon pa ba tayong lakas ng loob para ma-+4 siya?
So parang wala na. So saka na, 'di ba? Mahirap mag down, ma-downgrade level down at wala tayong anong tawag nito? Wala tayong Dragon Steel na. So ipon ulit tayo ng Dragon Steel mga idol for the next enhance natin. So na plus 3 natin siya idol, no. Tingnan niyo naman ang nadagdag sa ating accuracy. Plus 54 plus 8 dun sa kanina is ilan ang nadagdag? 62 ang lahat na nadagdag sa ano natin, sa accuracy natin, 'di ba? Compare dito sa pag i-compare mo dito idol, 'di ba? So ilan no? 62 ang nadagdag na accuracy natin. Yung physical attack natin is plus 31 kaagad. Yung spell attack plus 31. So hindi na natin kailangan to kasi warrior tayo, 'di ba? And then tingnan nyo yung PvP attack plus 5%, 0.2% kaagad. And 7 skill attack plus 7% ng skill attack ang nadagdag. So 'di ba? Ang laking ang laking boost nun para sa stats natin. Kaysa dito, ito, bubuuhin na rin natin to next. Pag binuo natin to, stock lang siya dyan mga idol. Wala na. Ayan lang. Ito lang yung stats na nadagdag sa'yo. 'Di ba? So napakalayo dun sa na-inherit natin. Which is na mas mas mura siyang mas tipid siyang gawin kasi hindi mo na kailangan ng materials nito na mga ganito para buuin siya. So ito, next target natin para pataasin yung crit eva natin tsaka crit, and then yung skill redact and physical defense. So yan yung next natin na target. And then ang last na natin mga idol is ito. Last na natin to. So, yan na lang naman ang kailangan natin. No? Itong dalawa na lang. Ito pala, tatlo na to. So, yung tatlo na lang yan ang kailangan nating buuhin. So, malapit na yan. Konti na lang yan. So, tiyaga muna tayo dito sa plus 4. Diba? Kasi, unang-una sa lahat, mahirap ngayon. Mahirap mag-ipon ngayon ng materials nitong Dragon Spear, mahirap ngayon. Unlike dati, naiipon yan, hindi natin namamalayan, kino-combine kasi natin dati yan yung Dragon Spear natin na epic, kasi wala naman na tayo mapaggamitan dati. So, nagulat tayo, no? Bigla na nagkaroon ng bagong artifact. So, ayun na nga. So, ito lang yung tricks na dapat nyong gawin sa craft ng ng artifact. Dapat gamitin niyo yung gamitin niyo yung isip natin kung saan tayo mas magkakaroon ng advantage sa pag-craft, and then paano natin ma-maximize yung stats natin nang hindi natin kailangan pahirapan yung sarili natin sa pag-craft ng isang item na yan na maliit lang naman yung stats na may bibigay sa atin. So, inherit talaga mga idol. So, craft ka, tapos, kapag kadalawa yung yung materials na pang crafting, so, gawin mo na is, ang gawin mo, mag-inherit ka na, idol. Kung dalawa yung yung dalawa yung materials mo, inherit mo na kaagad, and then enhance mo yung mga natitirang Dragon Steel mo. Kasi, mas tipid yon. And then, habang naghihintay tayo ng dalawang Dragon Spear ulit, so, dalawang materials, ang gagawin natin dyan, muna tayo. Mag-codex muna tayo ng ating, ito, may mga mako-codex dito, mga lodi. Ayan, tulad nito, yung mga skill redact and skill attack. Sana yun. So, ayan, diba? Ayan, pino-codex ko yan. So, medyo naghahabol pa ako sa codex nito. So, i-codex ko yan kapag nagkaroon na ako ng Dragon Steel. So, ipon-ipon lang mga idol, no? May mga events naman tayo na pagkukuhanan yan. Unti-unti lang. So, yun lang mga lodi. Yun ang mga idol ang ating topic for tonight. At nadagdagan pa natin yan ng ibang mga tricks and wise crafting ng mga items, ng iba pang mga pang-boost ng stats ng character natin. Yung mga hacks dito sa Mirror na mas mapapadali nating mapataas yung stats ng character natin, even though na hindi ganong kataasan ang bigay na
PS natin. Kasi dapat low profile lang yung character natin. So, dapat maliit lang yung power score pero dapat siksik sa stats. So, yun yung mas magandang build ng character. Yung build ng character na low PS pero siksik yung stats, 'di ba? Pag siksik kasi yung stats, napaka-solid ng character mo na 'yan. Kahit low PS ka, kaya mong talunin yung mga high PS sa'yo. So, yun lang mga idol. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa panunood kay 500 plays. Mag-ingat kayo lagi ngayong tag-ulan mga idol. Kumain kayo at magpakarami. Joke lang.